ako dito, sir eh. Papakita ko pa sa inyo. Ito. Yung pinaka... Saan na ba yun? Ito. Ito yung pinakaunang ibon ko na nag-champion. Parang bata tignan, no? Oo, idol bata pa na. Pero ito ay 2019. 2019. So, bali, halos 6 years na siya, no? 6 years na to. NDR first overall champion sa Young Bird. Second overall champion sa Old Bird. Ayan. Napakagaling na ibon. Kilala ni Linda ito eh. Di ba, mag-lulok visit ka sa kanya? Ayan, pwede mo itikwento sa kanya. Kasi, newbie din ako noon, time nang champion ako. Ito yung unang NDR ko ng 2019. Ito yung nag-champion. Ang galing. Oo. So, bali ngayon, idol, nilalaban nyo siya ulit? O... Nilalaban ko siya ngayon. Matagal na nagpahinga eh. Di ba, 2019, dahil newbie ako, unang champion ko rin. Siyempre, excited ako. Gagawin kong breeder. Ngayon siya, binibreed ko ng binibreed. Ito yung Juston. Pinakaunang anak ng Juston ko. Ayun. So, bali, tiyuhin na, tiyahin. Tiyahin na rin nila. Tiyahin na ito. Mag-anak na. Galing. Ayan. So, siya yung una. First overall ng Young Bird. Second overall ng Old Bird. Ang ganda ng record nito. Laging lap champion to. Santa Ana, lap champion. Minta Maria ba yun? Sa Cagayan? Lap champion din siya. Alcala, 6 overall. Ang galing. 6 place. 6 place. Sa Alcala. Pagkatapos nun, puro first na siya. Ang ganda ng record niyan. Kasi pagka sinabi mo na gaytong oras, nandito na yan, talagang dumadating siya. Ang ganda. Yung ibon na yan, kitang-kita mo, malayo pa lang. So, dahil nga white flight din siya, kilala na agad siya. Kilala yan. Kasi yan ang pinakauna kong ibon na nag-champion dito eh. Ang galing na ibon nito. So, Jawstone pa rin ang base bloodline. Matatandaan ni yan, Kuya Linto yan. Newbie pa ako niyan, ang time na yan. Pero mo ngayon, ilalaro ko siya ulit, titingnan namin kung obra. Kasi parang bata nga mukha niya eh. Oo, parang bata pa rin. 2019 yan. Yung ibon. Ayan, yan. Pamangkin niya na yan. Magtiyahin. Justin din yan. Ayan. So, bale, idol, ano po yung mga nagiging karakteristik ng mga hinahawakan nyo pong mga Jawstone dito? Ano po ba sila? May tulin sa training hanggang sa dulo o sa duluhan sila bumibira ng bilis? Nakikita ko sa start sila sa middle eh. Pag malapit, gulong kami ng gulong eh. Hindi po. Middle sila. Middle talaga po. Middle sila nag-start. Pagka sa malapit, minsan mayroong mabilis, pero kadalasan talaga nag-start sa middle. Middle distance. Siguro. So, mga 200 plus, ganun? 200, mga 170 pataas. Yan, sila, mag-start na sila ng nakikisabay na sila, nakikisabay. Ayun. Kasi sa malapit, talagang gulong kami dyan. So, hindi sila humahagip ng pooling, idol? Hindi. Ayun. May mga ilan-ilan lang dyan, yung mga ibang lahi, ang sinasali natin sa mga pamabilisan. So, yung mga pangmaiklian naman po sila, no, idol. Yun, bali, idol, meron po ba rin kayong selection para sa panduluhan at saka sa pangmalapitan na karera? Wala. Kasi sino lang mabilis, yun ang sinasali namin sa pooling. Ano ba? Kakarga kami ngayon, i-observe namin kung sinong mabilis umuwi dyan. Kasi minsan depende din sa motivation nila eh. Kahit sabihin kasing long distance ang ibon, pagka once na maganda yung motivation niya sa loop, talagang bibilis. Mabibilis talaga, no, idol. So, bali, idol, meron, yung mga Jawstone nyo po, ano po yung mga nagiging karakteristik din nila sa sa health? Usapang health naman po nila. Ano po ba sila? Mas matibay po ba sila sa mga sakit na dumada po na nararanasan nyo dito sa loop o mas mabilis silang tamaan? Parang lagi naman ako may sakit dito. Kailangan walang din alos taon-taon naman may sakit na pumapasok dito. Katulad niyang Adina, hindi na iwasan pag norte. Pero nitong summer, medyo walang pumapasok na masyadong sakit. Pagka norte lang talaga may pumapasok. Kasi number 1 yung klima natin. Idol. Damay-damay na rin sila. Hindi ko na rin masabi kung sinong matitibay sa sakit dyan o ano. Basta pag once na magkasakit, damay-damay naman sila lahat. Siyempre, sabay-sabay din silang gagamutin. Opo. Depende pa rin sa sa pansier kung paano i-handle yung sakit ng ibon. Ay, number 1 po. So talaga kailangan proper observation po. Kasi kung first timer mo, iyak ka talaga. Pag katulad nito, 29, nagkasakit. Kung di mo kaya, kung first time mo mangyari sa yun, baka malumo ka na, di ba? Opo, totoo. Hindi malaman kung paano yung gagawin. Parang manghina ka na. Katulad niya, yung mga sakit sila ngayon.
Kailangan, kung nasanay ka na ng ganyan, bala na kung sinong maiwan, edi swerte niya. Opo. Kung sinong matira, siya yung malakas. Bali, Idol, in case po na ganyan, may nagiging karamdaman ng ibon, paano nyo po sila na bibigyan ng proper medication? Yung ano lang, katulad na yung mga ginagawa ng iba. Magbibigay lang ng para sa sakit na adino. Ayun. Katulad ng, siyempre, nakikita naman natin sa mga vlog ng ibang vlogger, ganun din ang ginagamit natin. Opo. So, bali, meron po ba kayong specific na gamot na ginagamit? Pag halimbawa po sa sakit ng adeno or one-eye cold. Sa akin, ang ginagamit ko sa ngayon, Amoxicillin. Amoxicillin lang po. Amoxicillin. Umaga-hapon. Umaga-hapon na po. Yun ang rubig nila. Katulad yan, may Amoxicillin. Ayun. Mamaya, tatapon ko na yan, papalitan ko na rin ng bago. Ayun. So, simple lang mura pa. So, bali, Idol, yung naman, gumagamit din po ba kayo ng mga herbal na gamot? Oo. Mga katulad ng bawang, Oregano. Oregano. Normal lang ba ang ginagamit din ng iba? Ayun. Meron po ba kayong maibibigay na mga newbie tips para sa mga newbie na gusto din pong pasukin yung mundo ng pagkakarera ng kalapate? Newbie tips Opo. Qualified ba ako dyan? Sige, sa mga newbie, para sa mga newbie, focus lang kayo. Huwag po kayong, kumbaga, kung halimbawa may gamit kayong sistema, mag-focus po kayo doon. Observe. Kailangan kasi dyan, pagka ganyang nag-iibon tayo, lalo na mga newbie, focus lang tayo sa pag-iibon, alagaan lang na mabuti. Opo. Obserbasyon ang importante. Opo. Kasi lahat naman ng mga ibon magagaling na eh. So kailangan natin marunong tayo mag-observe kasi kahit sabihin kasi nating magaling ang ibon natin, kung hindi natin sila ma-observe ng ayos, katulad yan, hindi natin alam may mga sakit na pala. Opo. Kahit gaano kagaling, talagang tutukod yan. Tutukod. So pinaka-importante para sa akin, observation. Observation po. Tsaka kung paano natin sila i-recover. Ayun. Huwag tayo ma-pressure sa mga katulad yan. Halimbawa, kadalasan kasi sa mga newbie, pagka halimbawa na pumipesto na, napipressure. Opo. Kaya kung ano-anong binibigay. Nalilikot pa. Nalilikot kung ano-anong binibigay. Ayun. Dapat kung anong sistema mo, yun na yun. Opo. Yung mag-umpisa po talaga. Kung ano nag-umpisa kayo, yun ang gagamitin mo. Huwag ka na makinig sa mga sinasabi, kailangan mo ito dagdagan ng ganyan. Lalong nasisira yung ng ibon. Yung sistema mo nasisira, pati yung katawan ng ibon nasisira. Dapat kung anong umpisahan mo, doon ka lang mag-focus. Ayun. Bali, Idol, sa naman po, pagbe-breed at saka pepe-prayer ng ite-training at ide-derby, may ma-share po ba kayong tips? Kadalasan naman sa atin ang ginagawa, kailangan natin mag-pre-con. Pre-con po. Importante yun eh. Kaya minsan kasi, mga ibang pansier, pagdating ng training, karga na, wala nang preparasyon. Opo. Siyempre, dapat may preparasyon tayo. Pre-condition tayo, mag-start tayo sa porga. Gano'n naman siguro ginagawa ng iba. Pero hindi ko lang alam kung lahat gumagawa nun. Pero sa amin kasi dito, pag once na bago mag-start ang training, nagpe-pre-con kami, nag-start kami sa porga, flashing. Yun ang namin. Number 1. Bago namin isabak sa training or bago namin isabak sa breeding. Oo, ganun ang importante. Ayun, kumbaga, iisa lang din po yung ibinibigay nyo para sa breeder at saka sa flyers po. Yung pre-con natin, iisa lang po. Ayun. So, bali, Idol, matanong ko lang din, in case po ba na may magtanong ng mga ka-newbie fanciers natin na gustong mag-inquire nung lahi nila Jostone, kayo po ba ay nag-out ng mga linyada nyo dito? Sa mga may gusto lang. Ayun. Kasi kung gusto nilang bilhin, edi bumili sila. Kung hindi, okay din naman. Kaya ko pa naman ang alagaan. Kasi minsan may may mga pumupunta dito. Siyempre, kami dito, hindi naman namin pinupush yung ibon namin na maibinta, ganyan. Katulad ng iba naman, post, for sale to, ganyan. Hindi po. Kami kasi, kung bibili ka, edi bili. Kung ayaw, edi wala. Sa mga interesado lang po. Sa mga interesado lang. Ayun. Hindi naman natin pwede na maganda tong ibon ko, bilhin mo. Opo. At least kung ikaw, kung gusto mong, kung nakita mo na maganda resulta, bilhin mo. Opo. Hindi naman namin. So, hindi siya namin pinupush. Hindi iminamarket. Pero, ayan, sa mga gusto ng mga linyada dito, nila Idol, ayan. Resulta na lang. So, bali yan, mga Jostone ni Idol. Ayan, pinakatatay. Ayun ang pinakatatay, nandito pa. Living legend na ng loob ng Sky Legend. So, bali, PM lang si Sir Santos Saile sa kanyang FB page. So, bali, ayan, naka-flash screen yung Facebook page ni Sir Santos Saile.
So, bali, PM nyo lang, makakakuha kayo ng mga talagang ginagamit niya dito ng mga Joss Stones. Ayan. Bali, Idol, meron po ba kayong mga shoutout na mga tropang kalapatids? Ayun. Sige, shoutout ko pala dyan yung mga tropang Otbora, Team Otbora ng 13. Ayun. Ayan, si Paring Paul, si Paring Boyong, Lubigan, sila ni Ryan Ruiz, Rodney Boyonas, Franco Nacion, mga tropang tunay. Shoutout sa inyong lahat dyan. Ayun. Shoutout po sa Team Otbora. At saka shoutout ko na rin si Katunting ng 13. Ayun, shoutout din po sa inyo, Idol. Ayan. Bali, Idol, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin dito, and then hopefully sa mga susunod pa na season, makabalik at ma-vlog po ulit kayo dahil sigurado marami pong maihahakot po ulit na award ang inyong mga lahing at inyong mga bloodline dito. Sana nga. So, bale yan, kung gusto nyo mag-inquire kay Sir Santos Saile ng kanyang mga lehitimong linyada dito ng mga Joss Stones, pwede nyo siyang kontakin sa kanyang FB page. So, ayan. And then, kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel, mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na aming ilalabas. So, nag-upload tayo ng mga hanggang 2, 3 kada linggo ng mga kwento ng mga champion fanciers na ating mga nabibisita. So, maraming salamat mga kalapatids. See you next video. Paalam.